Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong mga kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin itong si Vice Ganda. Si Vice Ganda po ay talagang viral na viral po ngayon sa social media, mga tambay. At napakarami po ngayon na nag-unfollow sa kanya. Napakarami pong nag-unfollow. Milyon na po ang nababawas po sa kanyang social media dahil po sa ginawa niyang katatawanan. Ginawa niya pong katatawanan sa kanyang concert ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito pong ang tunay na pangalan nitong si Vice Ganda, si Jose Maria Borja Viceral, mga tambay. At ito po ay hindi na bata, magpi-50 years old na ito, pero may kabastusan pa po ang kanyang pagkatao yata, mga kababayan. Pakinggan po natin yung viral na video kung paano niya po binastos at ginawang katatawanan sa kanya pong concert ang dating Pangulong Duterte. Ito po, umpisahan po natin. Nothing beats a jet ski holiday. Ride now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Declarants and DBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga puntang ito. Nothing beats a jet ski holiday. Ride now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Declarants and DBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga puntang ito. Grabe, no? Jet ski, ginamit pa po niya yung jet ski, mga tambay. At papunta pong ICC. At mga Duterte lang daw po ang po pwede. Hindi po pwede raw po ang mga pink at ang liberal, mga katambay. Ibang klase itong si Jose Marie. Si Jose Maria Viceral. Yan po pala ang kanyang pangalan, mga kababayan, si Vice Ganda. Ibang klase kang tao ka, oh. Kung kailan ka tumanda. Talaga pong ugali na nito di po ba? Dahil napakarami na po itong nag-viral. Ito pong si Jose Maria Viceral, Jose Marie. Marami na pong nag-viral ito, talagang pinag-usapan po. Hindi lang po ito ang una na ginagawa niya po sa kanyang mga concert. Hindi po ba? Nung isa pong sikat, kung naalala po natin yung isa pong sikat na ginawa niya rin pong katatawanan at pambabastos doon po sa sikat na broadcaster na si Jessica Soho, di po ba? I think si Jessica Soho po 'yon. Yung talagang binastos niya at ginawa niya pong katatawanan din sa kanyang I think concert din po. Yung pagiging mataba o sinasabing obese ni Jessica Soho ay ginawa niya rin po katatawanan at napakarami pong pambabastos ang ginawa niya rin po kay Jessica Soho. Hindi po ba? Pero, ganun po ang ginagawa niya Pagkatapos niya pong pagkakitaan, pagkatapos niya pong bastos-bastusin at hamak-hamakin sa kanyang concert o sa kanyang mga standing comedian, dahil dahil ito po isang komedyante di ba? Saka po siya hihingi ng tawad. At doon po siya magpapakita ng siya'y sincere siyang humihingi ng tawad sa kanyang ginawa. Pero, pinagkakitaan mo na kumita ka na. At ginamitan, ito kay dating Pangulong Duterte, ginamitan pa niya ng banner Di ba? Yung jet ski, tapos West Philippine Sea. Ginamitan niya pa ng banner. Talagang pinaghandaan niya. Hindi po ito nangyari na talagang actual o akto doon sa kanyang concert na nabanggit niya lang. Hindi Talagang nasa script. Scripted po ginawa niya dyan Dahil kompleto pati banner. Di ba? Hawak-hawak nung mga alalay niya ron. Di ba? Yung banner nung jet ski. Nakita niyo po kawalang hiyaan itong tao na ito. 49 years old ka na. Magsisikwenta ka na.
Gusto mo lang kumita at maging popular. Yung ibang tao, ginagamit mo sa iyong katarantaduhan, kawalanghiyaan dahil sa pera. Pinagkakakitaan niya eh. Hindi po ba? Kaya nga lang yung sinasabi nga po natin mga kabayan, may karma yan. Hindi po ba? Yung ginagawa mo hindi maganda sa kapwa mo, na ginagamit mo sa iyong popularidad, ginagamit mo pa rin para magkapera ka at maging viral ka. Naging viral ka. Totoo naman, naging viral siya sa ginawa niya ngayon kay dating Pangulong Duterte. Sa tingin mo, yung ginawa mo sa dating Pangulong Duterte, pambabastos, sa nararanasan ngayon ng pamilya at ng sambayan ng Pilipino, majority ng mga Pilipino, pati mga OFW, di ba? Nagdadalamhati sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na kidnapping. Walang proseso, hindi nakakuha ng due process sa bansa. Kinidnap ka. Pilit kang kinidnap umano ng mga pulis, militar. Pirotektahan ka, hindi ka na dinala sa korte. Dinala ka lang sa kampo. At sapilitang kang sinakay sa eroplano. Gamit pa ang pera ng taong bayan umano para daling ka sa dahig sa ICC. Di ba sa Netherlands? Matutuwa ka ba nun? Ginawa mo pa katatawanan yung dalamhati ng pamilya. Isang vice president ang anak. Wala siyang nagawa sa kidnapping ng kanyang ama. Tapos gagawin mo lang katatawanan? Di po ba? Wala kang puso, wala kang budhi. Para lang kumita ka, para ka sumikat. Gagawin mo katarantaduhan, kawalanghiyaan. Bakit? Dahil naipasara din ng ABS-CBN? Kaya nang gagalaitin din kayo? Ganun ba? Inalam mo ba kung anong kasalanan ng ABS-CBN kaya naipasara? Naipasara ba ang ABS-CBN dahil sa kanilang mabubuting ginawa sa gobyerno? Naging parehas po ba sila sa kanilang mga manggagawa? Naging parehas po ba sila sa kanilang mga buwis? Hindi po ba? Dapat inaalam mo rin yan. Hindi po ba? Pati ang taong bayan, pati ang nagkikritiko dito sa dating Pangulong Duterte sa kanyang ginawa, dapat inaalam nyo rin yung kabutihang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, sa ating bansa. Di po ba? Yung pagsugpo niya lang sa pulburon, napakaraming natulungan yan, Pilipino, majority, lalo ang kabataan, na hindi malulong sa bisyo na yan sa loob ng 6 na taon. Hindi po ba? At nagkaroon tayo ng proteksyon. Tumahimik ang bansa. Kahit aminin nyo sa inyong mga sarili, tumahimik ang bansa, lalong-lalo sa pulburon ng 6 na taon. Di ba? Mahirap po magsinungaling. Sinungaling na lang po magsasabing hindi tumahimik na 6 na taon ang mga durugista ng pulburon. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang sangkot dito, lalong-lalo po ang mga pulburon lord. Di po ba? Kaya dito po sa ginawa ni Vice Ganda na si Jose Maria Becerra, si Jose Maria Borja Becerral po ito Becerral. Paaganda pa naman ang pangalan mo. Nahanay ka ro sa sikat na singer na si Jose Marichan. Jose Marie ang pangalan mo. Di po ba? Ikaw pa yung anak, ikaw pa yung pangalan mo pa naman ay may pagka santo. Hindi po ba? Dahil ang si Jose, di ba si Jose ang ama na Jesus Christ? Pero ang lumalabas sa iyong bibig ay walang respeto. Ikaw pa naman ay isang Jose Marie. Jose Marie Becerral. Ibang klase ka, Vice Ganda. Sobra na yung kasikatan. Sobra na yung tinatamasa na kayamanan, pera. Hindi ka pa rin nagiging matino sa paggamit ng iyong ginagamit sa iyong concert. Ganun pa rin, hindi ka pa rin nadala. Ginawa mo na yan sa mga ibang artista, sa mga ibang broadcaster. Yung pinakasikat na tinira mo dyan ay si Jessica Soho. Di po ba ngayon? Ang dating Pangulo na nagsasakripisyo, naghihirap sa ginawang pamumulitika sa kanya. Makakakuha ka ng suporta ngayon, simpatsya sa mga tao na nagdadalamhati
sa ginawa kay dating Pangulong Duterte? Sa kawalang hiyaan mo? Isa pong kawalang hiyaan yan eh. Walang respeto doon sa tao na kinidnap na hindi nakakuha ng due process sa ating bansa. Kung mangyari, wag naman sana mangyari sa iyo. Wag naman sana mangyari sa pamilya mo na meron din makidnap. Wag naman sana. Matutuwa ka ba pagka binabastos ka pa? Sa kabila na nakidnap na ang pamilya mo, pinagtatawanan pa ng mga tao, sa tingin mo matutuwa sa'yo? Matutuwa ka sa kanila? Pagka ginawang katatawanan ka, kung isa sa pamilya mo, wag naman sana ay makidnap, o ikaw man ay makidnap, makaranas ka ng kidnapping umano, wag naman sana. Pagtawanan ka, bastusin ka. Di po ba? At gamitin kang katatawanan sa buong bansa at sa buong mundo at ilagay ka rin sa social media. Matutuwa ka ba? Ngayon, unti-unti nang nakakarma ka. Bakit? Patuloy na nababawasan ang mga subscribers niya sa social media. Milyon na po ang nababawas sa kanyang mga subscribers sa social media. At ang ating mga kababayan sa Davao City ay nananawagan na po ang ating mga kababayan sa Davao City na aksyonan po ng pamahalaan ng Davao City at ng lungsod ng Davao City na patawan ng parusang persona non grata. Persona non grata, yan po ang hiling ng ating mga kababayan sa Davao City. Patawang ka ng persona non grata sa Davao City. Sa bagay, hindi naman kawalan sa iyan na hindi ka na makatuntong sa Davao City. Hindi naman kawalan sa iyo. Di po ba? Dahil sikat ka sa ngayon. Pero ang kasikatan po ay lumilipas. Lumilipas po ang kasikatan. Di po ba? Di po ba Jose Marie Becerral, Jose Marie Becerral, di po ba? Alias Vice Ganda. At nagagawa mo ngayon yan dahil may proteksyon ka pa, umano. Dahil ang Pangulo ngayon ay pinupolitika rin, umano, ang pamilya Duterte. Hindi po ba? Kaya kayang-kaya mong gawin ngayon na bastusin ang pamilya Duterte. Paano naman? Paano naman, Vice Ganda? Kung bumaliktad na sitwasyon at ang pamilya Duterte at ang Vice President Sara Duterte na ang maging Pangulo ng bansa. Makakalimutan po ba ng taong bayan ang ginawa mo sa kanyang ama? At sana makalimutan din ng Vice President kung paano bastusin ang kanyang tatay na nakakulong at dinadaan mo pa sa jet ski. Kung hindi ka ba naman siraulo at gago at nagpapakatanga? Kung hindi ka ba gago umano? Saan ka ba naman makakita ang jet ski? Pupunta ka ng Europe. Kakayanin ba ng jet ski ang Europe? Kung hindi ka ba naman bopols? Ginawa mo lang katatawanan? Hindi po ba? Kaya dito po sa ginawa ni Vice Ganda, si Vice Ganda, na si Jose Maria Borja Becerral, ngayon ka lang sikat. Yung kasikatan ay lumilipas. Yung ginawa mo, kabastusan at kawalang hiyaan sa tao na hindi nakakuha ng due process katulad ng dating Pangulo, pamumulitika, ang nangyari sa kanya, kidnapping. Yung ginawa mong yan, pagwawalang hiya at pangbabastos sa dating Pangulong Duterte, may balik din sa iyan. May balik din sa iyan, Jose Marie. Jose Marie, may balik din sa iyan. Hindi po ba, mga kabayan? May panahon naman po. Ang panahon ay lumilipas. Tandaan mo yan, Jose Marie. Ang panahon ay lumilipas. Yan ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Sa lahat ng tumarantado sa kanya, nagwalangya sa kanya, naghudas sa kanya, di ba? Nagtaksil sa kanya at nagtaksil sa bayan at naghudas sa bayan. Ano sabi niya? Sa lahat ng mawawalang hiya sa kanya, ang lahat ay may katapusan.
ang lahat ay may hangganan. Sana Jose Marie Borja Viceral alias Vice Ganda, sana hindi na mawala at hindi na matapos ang iyong kasikatan. Sana hindi na matapos sa ginagawa mong yan. Hindi ka na nadala. Ginawa mo na yan kay Jessica Soho ngayon. Sa dating Pangulo mo pa ginawa. Nakinidnap. Ibang klase ka. Sana hindi na bumaba ang iyong popularidad at hindi na mawala iyong kasikatan sa bansang Pilipinas sa ginawa mong katarantaduhan at kawalanghiyaan para lang kumita ka at mag-viral ka. Nag-uumpisa na ang mga Pilipino. Ang ating mga OFW, nag-uumpisa na po. Nag-unfollow na po sa kanya. Napakarami pa na po. Tiningnan ko po ang kanya pong social media ay meron po siyang followers na 20 million. Napakarami. Ngayon, bumababa na po ang mga followers niya. Nung tiningnan ko po nung mga ilang oras, ay 19 million na lang po at patuloy pong bumababa at marami pong nag-unfollow sa kanya. Yan po ang sinasabi po natin. Pagka gumawa ka ng maganda, maganda ang aanihin mo. Pagka gumawa ka ng hindi maganda, hindi rin maganda ang aanihin mo. Kaya nga po sinasabi natin, at yung sinasabi ng ating mga kababayan, tawa ngayon. Tawa ka ng tawa ngayon. Pero iyak ka naman na iyak later. Tawa ngayon, iyak later. Ganun pa mangyayari dyan eh. Tawanan sila ng tawanan ng concert. Pagkatapos ng concert, mga kababayan, artista po yan. Iiyak-iyak kunwari yan. Iiyak at magmamakahawa at hihingi po ng patawad at pasensya. Artista po yan, mga kababayan. Sanay na sanay magsinungaling umano at gumamit ng script, mga kababayan. Hindi lang po isang beses niyang ginawa yan. Napakarami na. Sanay na sanay lang pong gumamit ng script at gamitin ng luha at pasensya, mga kababayan. Yan po ang komento po natin. Dito po kay Vice Ganda, kay Jose Marie Borja Viceral. Ang napakaganda po niyang pagkatao at napakaganda po niyang attitude, ang kanyang ugali. Ganyan po ang ugali. Dahil lang po sa kasakiman yata umano sa pera. Gagawin lahat para po maging viral dahil sa pera umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating po mga subscribers, thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat po mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyong lahat. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, at si Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, at si Rosalina Arcade Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia, si Gay at Siena, si Ma'am LB, Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabayan. Ingat po kayo, mabuhay po kayo, at ingat po sa inyong lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po yung lagi ko pong hiling, mga kababayan, pagkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo po ang ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong pinagdadaanan at sa kanya pong pighati at ginawa pong parusa, pinarusahan po siya ng walang kakwenta-kwenta dahil sa politika. Mga kababayan, sana po malagpasan niya po ang ginawa pong parusa sa kanya ng mga masasamang tao sa ating bansa. Malagpasan po sana niya at maingatan po siya at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal.
mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.